Okay, magandang araw mga kahagimat. Gumagawa po tayo ng vlog ngayon tungkol sa mga medalyon at kung anong gamit nila. Actually, ito yung mga personal kong koleksyon, pero mayroon din akong papaliwanag na ibang medalyon na wala sa koleksyon ko. Pero bibigyan ko ng linaw kung anong purpose nila ako gamit. Iba-iba kasing gamit ng medalyon eh. Yung iba yung sa depensa sa bala, patalim, or saksak o aksidente, ganun. Yung pangalawa naman, yung swerte sa kabuhayan, magaan sa kabuhayan. Yung iba naman is yung sa pagtatago, ganun. Yung iba naman is about sa pampalumay, pampalubag ng kalooban, or iba-ibang purpose din. Ang sa akin ngayon is ipapaliwanag ko kung anong purpose ng mga ibang gamit. Una, ang San Miguel Arcangel. Ito, ang medalyon nito is kung ito ay buhay, ang effectivity nito is yung depensa sa masasamang nilalang kagaya ng demonyo, ganun, or mga engkanto o masamang espiritu. Kung ito'y buhay, poprotektahan ka. Kaya lang, ang ano nito is nakaranas na ako ng ganito yung buhay eh. Yung medyo maano siya sa kabuhayan, iwas din ng kabuhayan sa'yo. Iyon ang naranasan ko, no. Ano rin to sa bala at saka sa disgrasya, iwas din siya. Ngayon, ang pangalawa, itong Linpinita o yung mga birhen. Ang mga birhen naman kasi is yung panglumay yan eh. Pero ito, sa bala rin to. Pero yung ibang pang ano ko, birhen ko, kasi meron siyang inpinto eh. Inpintong batis eh. Ayan. Ang inpintong batis kasi, or inpinto is depensa sa kabalyan eh. Kabalyan eh. Depensa sa bala or patalim. Kaya meron siya. Meron siyang panlumay at siya sa bala. Pero nananaig dito ang bala eh. At saka yung hindi kaputukan ng baril. Ang pangatlo naman is itong Sagrada Pamilya. Ang Sagrada Pamilya naman is yung kabalo, protection, kung saan pati yung nasa paligid mo, protektado. Halimbawa, nakaupo kayo sa kayong grupo. Yung nasasaklaw ng mga 3 meters sa paligid mo, protektado rin sila. Halimbawa, inambush kayo, ganun. Protektado rin sila. Mga 3 meters na kasama mo, hindi sila tatamaan. Ito meron ako yung gawa sa ano ng kampana, at ito naman yung luno. Sasabing peke daw ang mga luno, pero tinatanong ko, asan yung original nila? Wala naman silang maipakita. May mga tao talagang ganyan, pero nasa opinion na nila yan. Ang ano naman is ito, kung gusto mo naman ng pampaswerte or magaan sa kabuhayan, sa hanap buhay, itong Birhen Bukas ng Palad. Ito, napatunayan ko na to eh. Kung alam mo ang dasal ng Birhen ng Bukas ng Palad, maano ang kabuhayan sa'yo, maluwag ka, hindi ka nawawalan ng pera. Ito yung numero ng pampaswerte. Siyempre, kailangan mo rin manalangin para bigyan ka. Ito, mga bukas ng palad. Ito, bukas ng palad, pero tetrahomagaton siya. Protection din siya at saka sa kabuhayan. Ito naman, ang Nuestra Señor del Carmen. Ito sa kabuhayan din to. Para sa yung San Jose, sa kabuhayan din niya. Pagka binubuhat at kinakalong ka, ibig sabihin nun, sa kabuhayan siya. Hindi ito sa bala. Hindi pwede sa bala to. Kasi ibang purpose niya. Ito naman birheng nananalangin para rin to sa magandang kapalaran at saka kabuhayan din. Hindi ko pa to nasubok sa bala, pero kagaya sinabi ko, pagka mga birhen, hindi ko sila sinusubukan sa bala kasi ibang function nila eh. Ito naman, ang infinitong hangin. Ito, madalang lang itong mga ganitong klaseng disenyo eh. Antigo kasi ito eh. Ang impinitong hangin o impinito ni Diyos, ang pagkakaiba ng dalawa, yung impinito ni Diyos, yung meron siyang bilog na nasa loob, tapos meron siyang kaharap na tao. Yun ay sa bala, sa gamutan yun. Kumbate yun, spiritual at saka physical. Itong impinting hangin naman is about sa paglalakbay at saka pagpunta sa mga lugar kung saan mo nais. Kaya hangin sila eh. Pero protection dito sa apoy at saka sa kapahamakan. So, iaalis ka sa mga kapahamakan, dadalhin ka sa kung saan ang ligtas na lugar. Pag ito'y buhay, no? Kung may buhay kayong gamit. Ito naman, Stampita, napatunayan ko na to eh. Kay electromagnet to eh. Para rin siyang
ano kasi yun, rebuwelta. Kung may masamang tangka sa'yo, babalik sa kanila. Maganda rin may ganito ka. At ang ano naman, mga panyo. Itong mga panyo to may mga simbolo sila or kataga na buhay. So, nabubuhay din ang panyo. Kagaya ito. Hanggat maaari. Ito naman is talandro siya. Nakuha namin sa isang ermitanyo to. Actually, hindi namin alam kung anong laman ng talandro na to eh. Pero, tinesting namin to tungkol to sa lakas. So, lumalakas ang may hawak nito. Physical. Ito naman is sa ano rin to, sa kabuhayan din to para meron kang makain sa araw-araw. Na ganitong itsura niya. Ayan siya. So, nakalimutan ko lang ang pangalan to pero tungkol to eh. Para yun sa kabuhayan. And Kristong Baliktaran. Ang Kristong Baliktaran naman is about sa depensa, harap-likod. May proteksyon ka. Ba, may tetrader sa'yo patalikod. Protektado ka rin pagka may Kristong Baliktaran ka. Ito naman is Corona Clavo. Ito na testing din sa bala to eh. Pang-iwas din siya sa bala. Actually, matinding depensa to eh. Kasi corona siya eh. Yan, sa Kristo yan. Ito naman, Revuelta. Nakalimutan ko lang ang pangalan nito pero yung nagbigay sa akin nito alam niya eh. Revuelta to. Bumabalik ang bala kung sino man may masamang tangka sa'yo. At saka yung mga usog ganun, inuusog ka. Tatamaan din sila ito, babalik sa kanila. So, hindi mo na kailangan kumilos. And then, ang panlaban din sa masamang nilalang is itong San Benito. Itong San Benito na to, may mga gabay silang anghel. So, kung anong hihilingin mo sa kanila, protektahan kanila. Kasi ang mga anghel, nilikha ng Diyos yan para gabayan ng tao eh. Ngayon, mga San Benito, isa ito sa mga may laman ng anghel or may gabay ng anghel. Ang mga medalyon kasi, paminsan, ang mismong medalyon buhay. Meron silang sanib sa loob. Yung ibang medalyon naman, walang sanib sa loob pero meron silang gabay na sumusunod sa kanila. Mararamdaman mo naman yun pagka hawak mo na sila. At ang mga buhay na medalyon, yung mismong buhay, umiinit ang mga yan. Pagka may panganib. Tapos ito, mutya ng linta. Ang mutya ng linta naman is kung marami ka sugat sa katawan, ba may eczema ka. Ganun. Kaya may mga sugat kang hindi gumagaling. Mainam na may hawak ka ng mutya ng linta kasi magmula nung nakahawak ng mutya ng linta, yung mga sakit-sakit ko sa katawan, yung mga, alam mo yun, yung mga galis-galis, nawala na yun ng kusa eh. Kasi nung wala akong mutya ng linta, meron akong ganun, namamaga pa. Ang hirap. Panay gamot, antibiotic, ganun. Pero nakahawak ko ng ganito, abay bigla silang nawala. Hindi ko alam kung nagkataon, pero magmula nung hinawakan ko to, nawala na yung mga ganun ko. Yung mga eczema, nawala na yun. Ito naman, kaharayo. Ito garantisado to eh. Ang kaharayo naman kasi is hindi ka nawawalan ng pera sa wallet. Basta nasa loob siya ng wallet mo, hindi ka mawawalan ng pera. Basta may kasama siyang 20 pesos, ganun, or 50, yung pulang pera, mag-aano pa yan, magmamagnet pa yan. Lagyan mo lang sila ng langis. Yung mga medalyon at saka mga kahoy nilalagyan ng langis para manatiling buhay sila. Pagkain yun, tsaka panalangin. Ito naman, ngipin ng kalabaw. Ito, hindi ko lang po ng klaseng ngipin to, pero tungkol to sa lakas at sa resistensya sa katawan. Itong dignum naman na to, hindi ko lang kung saan dignum to, pero nakuha namin to dun sa matanda. Ito, alam ko, dignum dugo to eh. Madalang lang kasi yung dignum dugo. Ayun, pula siya. Yung dignum dugo naman is pampahaba ng buhay. Abay, walang duda yun. Kasi yung matandang may hawak nito, 123 years old na eh. Buhay pa. Hindi kami makapaniwala na 123 years old na, buhay pa. Hindi pa siya nagtutungkod. Gaano kalakas yun, di ba? Hindi namin alam kung anong sekreto nun eh. Pero ito ay sa mga gamit niya. Pero buhay pa siya ngayon. At ito naman yung kristal na namana ko sa isang manggagamot. Ito naman, actually hindi ko dapat pagsabit to eh. Pero para nasa alaman ninyo, pagka may kristal ka na buhay, nakikita mo ang tunay na kanyon ng mga tao. At saka yung mga lihim na tangka nila o yung mga gusto nila sa buhay. Makikita mo pagka sinilip ko sila dito. Magliliwanag yan eh. Papakita niya kung anong nais nila. Ba, wala siyang pera. Papakita niya, nagliliwanag yung
pitaka niyo. Makikita mo naman sa status niya, kung anong problema niya, gano'n. Ito naman, Siete Virtudes, para 'to sa mga kulam, barang. Sinukman naman, sabi nila sinukman daw 'to, ito napapayuko mo yung tao rito, eh. Halimbawa, mawawala ang galit nila, rerespetuhin ka nila. At ito naman, mga bato-omo, ayan, tested na 'to. Sa kabalat kunat 'tong mga 'to pagka may bato-omo ka. Kabibi naman sa mga masamang tangka sa'yo, suklob ka. Ito, paulit-ulit kong inaano 'to, yung dignum mong goma, ang purpose naman ng dignum goma, hindi ka nadulas. Hindi ka nadudulas dito, eh. Parang meron kang, alam mo yung paa ng butiki. Hindi ka nadudulas. Yun ang experience ko, ha. Ito naman panyo ng Tagulilong. Nakuha namin to last 3 years ago sa bahay nung kakilala ko nung namatay yung lolo nila. Hindi na ipamana. Pero nahukay namin. Tagulilong yan, eh. Ang Tagulilong, yung tinatago ka. Pagka sa bingit ng kapamakan, itatago ka ng mga yan. Mag-iibang itsura mo. Yun ang sabi nila. Pero naranasan ko na to. Yung may ginawa ko to, para kang slow motion. Nakakapunta ka sa likod ng mga tao, hindi ka nila namamalayan kaagad. Napakagaling, pero huwag mong gamitin sa kasamaan. Ibang usapan. Ito sa lakas naman to. Nakuha ko to sa Mindanao, eh. Ito naman, ang mga ninyong hubad is pampaamo yan, pampalumay. Sabi sa negosyo rin, which is mainam naman. Ang scapular, protection yan para hindi ka, halimbawa, pumanaw ka, may scapular ka sa katawan, yun ang pangako nila na hindi ka mapupunta sa apoy ng impyerno. Yun ang pangako nila, no? Kasi kahit basahin mo yun, eh, nandun yung pangako ng ina na ang sino man magsusuot ng scapular, meron siyang guarantee na hindi siya may impyerno. Mas mainam na meron kang dala. Ito naman, ang Siete Arcangeles. Magkaiba ang Siete Arcangeles sa Siete Virtudes, ha. Ang Siete Arcangeles naman is ito yung matinding depensa to. Kasi Siete Arcangeles ang didepensa sa'yo. Merong kompletong dasal to. Pagka nadasal mo ng tama, napakagaling yan. Matinding depensa yan. Talagang mararamdaman mo sa katawan mo. Itong dignum naman, ito yung lumang dignum na namana ko sa isang tao. Kaya may tama siya ng bala. Ang mismong ari ang bumaril. So, siya mismo sinisira niya ang gamit niya. Pero, nakapitong bala siya bago niya tinamaan ito, eh. Kasi, dapat kung may gamit ka, huwag ikaw ang susubok, ibang tao. Pero, yun, sinubukan niya. Pero meron pa rin bisa to. Ito naman yung dignum na bago pa lang. May pinipilit ko siyang buhayin. Pero malaki ang pagkakaiba ng buhay sa hindi pa ganong buhay. Kasi ang buhay, pagka nilagyan mo ng langis, mainit yan, eh. Ito naman, yung hindi buhay, kahit lagyan mo ng langis yan, malamig pa rin sila, eh. Kahit anong gawin mo, eh. Yung parang wala silang pakiramdam ba. Ganun ang ano nila, ang kalidad nila. Ngayon, yung mga wala rito, yung Tres Picoroma, yung sulok na may mata sa gitna at sa likod, yun ay lampasan. Yun kasi hindi ako nagagamit ng ganun kasi hindi naman ako manggagamot, eh. At pangalawa, hindi sila ganong magaan sa kabuhayan. Yung ibig ko sabihin is hindi ka ganong lalapitan ng swerte doon. Hindi ko naman sinisiraan. Baka yun lang naman ang experience ko. Kasi sinabi sa akin ng manggagamot yun, eh. Sabi niya, huwag kang gagamit ng Tres Picoroma, sabi niya ganun. Kasi mainit sa kabuhayan yun, sabi niya sa akin. So, hindi ko na ginamit kasi baka nasubukan na niya, eh. So, yun lang po yung ibang may share ko sa mga gustong mag-anting dyan. Kahit magkaroon ka lang ng 1 o 2 medalyon, tapos 1 o 2 medalyon, ang advice ko is yung mga Sagrada Familia, Birhen, Benedicto, o Dignum, or Siete Arcangeles. Ito matindi to. Or ito rin. Actually, sa lahat ng mga hawak ko, kahit makahawak ka lang ng 1 o 2 dyan, okay ka na. Tapos, sabayan mo na mutya. Mutya ng bato-omo or salsagan. Yung salsagan na yun, yung hindi ka naputukan ng bala nun, yung kulay itim. Salsagan. Mga haring bakal, maraming ganun, eh. Bato-omo, salsagan, or dignum goma, or sinukwan. Yan ang mga ano ko. Kung lakas naman, ngipin ng kalabaw. Para, ang ano lang ng ngipin ng kalabaw is malakas kang kumain. Tapos, ano pa ba? Yun lang may advice ko. 2 medalyon lang. Tapos, 2 mutya.
tapos inaalagaan mo sila sa dasal nun, pinapakain mo sila. Ako, pinapakain ko pa rin sila ng mga ano, para yung paggabay nila sa akin hindi nawawala. At saka siyempre magdasal ka rin. Kasi yung mga sugo ng Panginoon, yung mga anghel, paminsan nagkakatawan yan eh. So sumasanib sila sa mga gamit. Ngayon mararamdaman mo naman banal ang gamit pagka maganda ang kabuhayan mo. Mararamdaman mo naman na pangit ang isang gamit pagka may masama kang tangka sa kapwa mo. Kasi puwersa yan eh. Puwersa ng kabutihan at kasamaan. Sa magsasabing masama ang pag-aanting tapos tanungin mo kung antingero sila, hindi naman, anong karapatan nilang magsalita ng ganun hindi naman sila antingero, di ba? Para mo sinabing ang doktor hindi siya magaling manggamot na hindi ka naman doktor. So, linya-linya lang yan. Dapat maranasan mo muna para meron kang sasabihin. Hindi yung nabalitaan mo lang, fake news naman, naghahatid ka ng trahedya or paninirang puri. Kasi yung paninirang puri, gawain ni Satanas yun eh. Hindi tayo ganun. So, panik lang tayo ng kanan. Okay? Yun lang po masasabi ko. I hope marami kayong natutunan dito sa sinabi ko. Sa mga maraming alam dyan, ina-advise ko na mag-comment kayo sa baba para dagdag kaalaman sa mga nanonood. Para mayroon silang matutunan. Yun lang po. Maraming salamat.